O sila mas, o pakinggan natin mga sasabihin naman niya patungkol dito kay Inday Sara. Itong pag-announce ni Vice President Sara na kanyang candidacy 2.5 years before the election, I think bahagi na isang strategy. No? Strategy to frame na they are being persecuted. So sa they are being persecuted para daw i-frame. Gago, kahit hindi i-frame, Inday sa putang ina to si Llamas talaga eh. Sabi ko nga sa inyo, yung utak nito napupunta na sa tinga niya eh. Sa baho ng bunganga nito ni Llamas, pag nasisinghot niya yung hininga niya, putang ina, yung utak niya natutuyo na eh. Hindi nagsisipilyo eh. Kita niyo puro tartan yung ipin. Pungin ang ina nito. Ang pangit ng sama pa ng ugali, sinungaling pa. So sabi niya, ito daw pag analyst ba talaga to? May mga tinapos ba tong mga to? Putragis na ito. Paano naging analyst yung mga hindi nga nila ma-analyst ng maayos yung mga nangyayari sa bayang Pilipinas? Mga propagandista ito si Inday. Sabi daw niya, kaya daw nag-resign para daw ipakita sa tao, pa-victim daw, ipakita sa tao na inaapi sila. Gago. Pungin ang ina ninyo, 2023 pa lang sinasampahan niyo na ng kaso, 2025 in-impeach na yan. Pinadala niyo yung tatay sa ibang bansa. Tapos yung mga kapatid, tinitira ninyo yung Davao City, hindi niyo binibigyan ng pondo. Putang ina niyo, alam ng buong Pilipinas na inaapi niyo to. Kaya nga galit na galit yung mga Pilipino, ganda-ganda nagawa ng mga Duterte sa Pilipinas, tapos inaapi niyo. Tarantado kayo eh. Oh. Yan na yung pinaka-the best na analysis mo, Llamas, dito sa labas ng kandidatura ni Inday. Sasabihin niyo na gagamitin ni Inday yung itong pagdedeklara niya para sabihin na pinupolitika siya. Gago. 2023 pa lang pinupolitika niyo na siya. Itong pinakamasama sa pagtakbo ni Inday Sara. Wala na silang maibabato kay Inday. Pare-parehas lang 125 million confidential funds, Department of Education, Mary Grace Piatos, that's it. Wala na. Sa tagal-tagal na dami-dami ng mga pinagdaanan na ng mga Pilipino. Puta kay Bongbong Marcos, hindi mo na mabilang yung mga katarantaduang ginawa niya sa bayang Pilipinas. Sa to sobrang dami nga, hindi mo na maalala. Hindi mo na alam kung ano yung pinakatarantadong ginawa niya sa Pilipinas. Pero kay Inday Sara, wala. Yun lang ang nakikita nila, tapos ang masaklap, wala pa silang ebidensya. So pinoportray lang daw ni Inday na victim sila or inaapi sila. Sir, alam na po namin yan. Alam namin na inaapi sila. Kaya nga gustong-gusto na namin na mag-2028 na para makaganti na taong bayan para sa kanila eh. Alam mo ba, na gusto nga namin ipapatay ni Inday Sara lahat kayo mga putang ina ninyo pag nanalo si Inday Sara. Kaya lang ayaw niya eh. Kung ako papipiliin mo, gusto ko ipapatay niya lahat yan. Putang ina, ngayon lang ako papayag na maging violente yung isang presidente tapos lahat ng mga humayop sa kanila gantihan niya, barilin niya lahat sa ulo. Papayag ako na ganoon eh. Kaya lang putang ina niyan. Hindi ako eh, siya eh. Ayaw niya eh. Kasi nung tinanong namin siya, ma'am, maghihiganti ka ba? Sabi niya, hindi, ba't ako maghihiganti? Tayo na 6 na taon na nga lang yung termino mo eh. Maghihiganti ka pa. Tarantado kayo talaga eh. Bobo talaga to si Llamas, no? Being harassed at ito kanyang pagtakbo ay bahagi nito. So ito yung framing. Piniframe niya yung impeachment doon sa kanyang pagtakbo as president. Kalawa ay nagsasend siya ng message doon sa mga politiko na boboto for her impeachment na mag-ingat kayo. Gago rin, no? So, sinasabi niya na parang message daw sa mga congressman na mag-ingat kayo. Gago! Alam ba ninyo? Alam nyo ba na alam ng mga congressman na si Inday Sara dapat tumakbong presidente pero nag-giveaway siya sa Bongbong Marcos? At alam nyo ba na siya talaga yung susunod? Na siya talaga yung susunod na presidente? So hindi lang dahil nagdeklara siya ngayon na siya itatakbo sa presidente, kaya kailangan mag-ingat yung mga congressman. Noong 2022 pa lang, nung vice president pa lang yung ibinoboto natin, alam natin eventually, or sa susunod na presidential election, si Inday Sara yung tatakbo. So nung pumirma sila nung unang impeachment, alam na nila na magiging presidente si Inday Sara at alam na nila na tatakbo si Inday Sara, kaya nga sila pumirma na i-impeach si Inday. Kasi ayaw nila na magkaroon si Inday ng pag-asa maging presidente. Bobong putangin ng kalbo na to. Tangina, pag nagpagupit ka, wag mo isama pati yung bumbunan, pati yung utak mo, nasasama sa nasasama sa pagpapakalbo mong ulul ka eh. Nawala na yung buhok mo, pati yung utak mo sumama. Diba? Anong sinasabi niya na yung pagdeklara ni Inday ngayon is pananakot doon sa mga, paano matatakot yung mga congressman? Alam ng mga congressman, natatakbo naman talaga to si Inday Sara. Gago ba kayo? So, hindi maaapektuhan. Ipa-i-impeach pa din niya ng mga congressman kasi nga pera-pera ang labanan. Sinabi na nga ni Toby Chanko eh, na pera-pera labanan dyan, yung pirma-pera eh. Oh. So, ano lang talaga, kumbaga, they tried once at ayaw na nilang mag-try ng pangalawa because it's gonna be a political suicide if you do it again. Itong pagpapa-impeach kay Inday Sara sa Congress, na-impeach na siya last year sa Congress, itong pangalawa, ano na yan, iisipin na talaga ng lahat ng Pilipino pati ng ibang lahi na talagang pinupolitika nyo. Bakit? Kasi ang impeachment, meron siyang perpetual disqualification. So pag may perpetual disqualification, hindi na siya pwedeng tumakbo sa kahit na anong posisyon sa gobyerno. So yun talaga, yun political yun. Kaya nga nyo siya dinala sa impeachment, hindi nyo siya dinadala sa korte eh. Kasi ang gusto nyo lang naman talaga mapigilan yung pagiging presidente ni Inday. Ang problema, hindi nyo na mapipigilan. Bakit? Putyang ina, wala kayong kandidato. Wala kayong nakikitang kandidato, wala kayong nakikita na pwedeng bumalikat man lang sa kanya. Putang ina to si Llamas bobo. Dahil at number 1 ako sa surveys. Ibig sabihin, mag-ingat kayo. Kung pipirma kayo sa aking impeachment, delikado kayo sa 2028 when I win the presidency. Yun ang pinapalabas nila na si Inday Sara maghihigante. Kaya ngayon yung mga congressman, hoy, parang sinasabi nito na pumirma kayo kasi maghihiganti sa inyo. Pumirma na kayo nung unang impeachment eh. Sa tingin nyo nakalimutan na ni Inday yun, maghihiganti siya sa inyo. Pero klaro doon sa interview ni Inday. 6 na taon lang ang isang presidente. Kulang na kulang 'yon. Kailangan mo 30 years para mabago mo lahat. 30 years. So ilang presidente dadaan sa 30 years? 30 divided by 6. Oh, ilan ang niyan? Mga at least 3. 3 presidente, 4, 5 presidente. O 30 years. O mga ganun, 5 o 6 na presidente. Kailangan mo ng 6 na presidente na magtutuloy-tuloy ng mga programa ng bawat isa para maayos mo ang bayang Pilipinas at least kahit paano makakompete tayo. Mantakin mo 30 years behind tayo. Ganun. So 30 years from now, ganun ka-advance ang Singapore, ang Malaysia, ang Vietnam, ang Taiwan, ang Thailand. Kumbaga tayo tinatry pa lang natin ayusin.
Puta, parang galing tayo sa World War II eh. Tinatry pa lang nating ayusin. Yung iba, ano na, sinishare na nila, nagpapautang na sila eh. Nang kinikita nila tayo, nangungutang pa rin eh. So ganyan tayo kalubog. Ganyan tayo kalubog. So, uubusin pa rin Inday Sara yung kanyang time sa paghahabol sa mga putragis. Sabi ko, kung ako lang gusto ko talaga pati ito, gusto ko pakainin niya ng tayo ito eh, na may bubog eh. Pero hindi nga ganun si Inday. Sabi nga niya, you only have 6 years. And hindi, wala kang maaayos sa 6 years na yun. You can lay the plans and foundation and you choose someone after you na magtutuloy ng mga plano mo. And ganun na dapat lahat ng presidente, tutuloy long term na plan hanggang sa makumpleto in 30 years. Buti sana kung 30 years magiging presidente si Inday Sara, okay lang. Eh hindi, 6 na taon lang yun ang nasa batas. So ngayon ito, hindi na siya para habulin niya yung mga yan. Anong magagawa sa kasi kung magiging ganun si Inday Sara, habulin niya yung mga yan. Oh, wala mangyayari talaga sa bayang Pilipinas. Kaya ngayon ang tanong namin sa kanya eh, Madam, sobrang gulo ng Pilipinas, sobrang bulok, sobrang pangit, sobrang hirap. Kaya mo bang ayusin? Hindi ko kayang ayusin, pero kaya kong kahit papaano pagaanin para sa susunod na administrasyon, susundan na lang nila yon, and then yung susunod na administrasyon, 30 years ang kailangan. Kung maghihiganti ako, wala akong magagawa. Kulang talaga yung 6 years. Ngayon, kaya ako maghahanap ng isang senador na since wala naman trabaho ang senador, isang vice president, since ang mandato naman ng vice presidente, according sa, ang mandato niya talaga is antayin ka na mamatay, humina, para maging siya yung pumalit. Pero wala talaga siyang ibang ginagawa. Kaya nga, humihingi yan ng appointment sa presidente kung ano sa cabinet niya yung pwedeng ibigay sa vice president. Kasi nga, marami siyang oras. Yung kanyang mandato yun lang. Maging handa pagdating ng panahon na kailangan niya maging presidente. Mamatay ang presidente, bangungutin, ma-overdose, siya yung papalit. Oo, siya yung papalit. Yun. Ngayon, yun ang gagawin niya. Kaya nga sila hindi, madami silang ginagawa. Tree planting, bibigay sila ng ayuda. Kasi wala talaga rin silang klaro naman. Klaro yung mandato nila na ganun lang kasimple. Kaya nga hinihingi niya yung mga ahensya na ito. Gusto ko DND, gusto ko National Security Council, bla bla bla. Ako na lang patrabawin mo, ubusin ko yung NPA. Yun nga yung gustong gawin ni Inday Sara eh. Kaya lang, di binigay ni Bongbong eh. O, di ba? Bobo talaga to si Llamas eh. Si Llamas na naman, di ba? So kaya naghanap siya ng vice president na ilalagay niya siguro sa isang komisyon na maghahabol sa mga kawatan sa Pilipinas. Ngayon kung ikaw congressman ka, nagnakaw ka, delikado ka. O kung ikaw personality ka, kung ikaw ay pondo ng gobyerno, kinatkong mo, yun, delikado ka. O pero kung si Inday Sara ang gagawa nun, sabi niya hindi, mas focused ako into devoting my next 6 years into laying yung plans and foundations. Try natin na magpumirma ng mga batas na makakatulong sa kinabukasan, sa mga ginagawa natin. So mga ginawa ni Pangulong Duterte, nanahin to nung panahon ni Bongbong, itutuloy natin. Okay. Pero ikatlo ay ang habol nila, makonsolidate yung kanilang base. Parang action na sa kanilang base na we're now going to war. No? Kailangan lahat kayo ay maghanda na, papunta na tayo sa gera. At panghuli, ikaapat, to bump her number. Mataas na siya, gusto pa niya ay mabump yung kanyang number. Ayaw na mangyari sa kanya, yung nangyari kay Vice President Binay. Nakapataas sa ratings, eventually ay gumuho. Mas ang gusto niya is the era framework na sumobra na hindi na kayang habulin. Oh, di ba? Oh, doon medyo tumama ka. Pero actually hindi. Sabi ko nga sa inyo, hindi na kailangan ni Inday Sara yan. Kasi pag si Inday Sara nagsalita lang siya na I'm accepting donations from campaign funders. Sabi ko sa inyo, putang ina, Makati Business Club lahat. Magkano dyan, magpupondo dyan. Bakit? She's the winning candidate. Sino ang tataya sa isang kabayo na 3 lang ang paa? Hindi ka tataya dyan. Putang ina, more so kabayo na walang paa. Paano niya mananalo, di ba? So kung ako tataya ako sa winning horse. And right now, Inday Sara is the winning horse. And until 2028, she will be. Wala eh. Sino? Risa Ontiveros? Si Risa Ontiveros na nagpunta dyan sa Kalayaan Island. Putang ina, Risa, kung gusto mo maging presidente, dyan ka na sa Kalayaan Island. Huwag ka nang umuwi. Dyan ka na, ilan lang yung botante dyan. Putang ina, baka puro DDS pa yan. Baka dyan na lang sa Kalayaan, hindi ka pa iboto ha. Nakakadiri ka na yan. Baka dyan sa Kalayaan Island, hindi ka pa manalo dyan. Walang hiya ka. Totoo ito mga bossing. Wala na to. It's unstoppable. It's inevitable. Kahit na ano pang paninira ninyo, impeachment or whatever. Wala yan. Because again, even if Inday Sara will be impeached in the Congress, she will not be impeached in the Senate. They don't have the numbers. They have the majority. Pero imagine mo, ang majority is how many? The majority is, the minority is I think 4 members short to becoming the new majority. As in, ganun kahigpit yung laban dyan sa Senado. At kung ako magkakaroon ng eleksyon sa 2028, kung ako ang senador, tangina, aalagaan ko yung re-election bid ko. Aalagaan ko yung reputation ko. I will not convict the most popular politician ever to run in the Philippines. Yes, she's the most popular. She's even more popular than Rodrigo Roa Duterte. Rodrigo Roa Duterte only gathered 16 million votes. Landslide na yun ha. Inday Sara got 32 million. 2 ulit nung pinaka-rockstar na presidente. So in the history of Philippine politics, Inday Sara is the most popular. Ako senador, I will vote na i-convict ang most popular. It will make me unpopular and it will put me in the history of the most unpopular person senator in the Philippines. Papako ako sa krus ng mga Anong constituency ng senador? Ang constituency ng senador, buong Pilipinas. Putang ina, pag ginawa niyo yung buong Pilipinas ang mamumuhay sa inyo, baka kahit barangay tanod, hindi na kayo manalo. Tingnan niyo nangyari kay Trillanes. Si Trillanes, maganda naman nung hindi pa siya tarantado eh. Kinatangkilik naman siya ng taong bayan eh. Pero bakit hindi na nanalo si Trillanes? Kahit tumakbo siya sa pagka-mayor, hindi na siya nanalo. Kahit mag-barangay chairman, hindi na nanalo. Bakit? Pinandirihan siya ng tao kasi binalasubas niya si Pangulong Duterte. And walang senador na gusto
na masapitin nila yan. Kasi hindi lang, anak ni Trillanes, patakbuhin mo, puta, hindi rin mananalo. Hanggang saan, basta Trillanes ang apelyido mo, hindi ka na mananalo. Kahit nga yung ano nila, magdalo party list nila, hindi na nanalo eh. Bakit? Kasi nga, diring-diri yung tao kay Antonio Trillanes sa ginawa niya sa mga Duterte. O ngayon, Pap, ikaw, bilang isang senador, gagawin mo yun kay Inday Sara na pinaka-popular ha. Wala, hindi mo gugustuhin na gawin yun. Kaya kayo mga kababayan, huwag kayong matakot. Tapos na ang laban. 2028, Inday Sara, presidente natin. Kulay itim, ang kulay natin ha. Tangina nyo, pakyo kayo. Tsaka ito si Llamas, gago to eh. Gago to, inaaway nito si Robin Padilla. Alam mo bakit inaaway nito ni Llamas si Robin Padilla? Putang ina nito. Kaya nito inaaway si Robin Padilla kasi si Robin Padilla pag tumakbo ng vice president yun baka manalo. Bakit? Nag-number 1 yun eh nung senatorial election. Yung boto na nakuha ni Robin Padilla, halos ganun yung nakuhang boto nila Bongbong. Milyon napakaraming boto nakuha ni Robin Padilla. Hindi siya pumapasok sa hindi siya lumalabas sa top 5. Actually, lang iniisip nga lang nun, nasa top 10 lang siya pero nag-number 1 siya. Bakit? Gusto siya ng tao. So kung si Robin ang tatakbong vice presidente ni Inday Sara, yung kapag-asa ng mga dilawan na makapasok sa ulit, makabalik sa politika, mawawala na ng pag-asa pag tumakbo si Robin. Lalong-lalo na pag tumakbo si Bongo, di lalong-lalo na pag tumakbo si Bato de la Rosa. Tatlo yan eh. Tatlo na mga Duterte, number top 2 na mga senador yang mga yan. Kaya takot at galit na galit ito, binabanatan nito si Robin kasi alam niya na yung vice na lang ang pag-asa na kasi hindi alam nila wala na silang pag-asa sa pagka-presidente, vice na lang. Tapos pag nanalo yung vice presidente nila, i-impeach nila ulit si Inday Sara. Ganun lang naman gawain ng mga dilawang pukin ng ina ng mga yan. Kaya gusto nila mangyari, sirain si Bongo, sirain si Bato, sirain si Robin Padilla kasi nga kapag yan ang naging campaign na yan ang naging kasama ni Inday Sara sa 2028, tapos ang pangarap nila. 6 na taon na naman silang magdidilaan ng tumbong at ng mga sugat nila. Yan. Kaya ito si Llamas, panay ang atake kay Robin. Ano mo, si Robin lang inaatake niya, walang iba. Bakit? Si Robin lang yung inuurot niya. Ito naman si Senator Robin, sagot naman ang sagot. Senator Robin, senator ka na. Putang ina, wala namang kwentang tao to. Mas masahol pa buhay nito sa isang magbubuti tapos pinapansin mo. Pabayaan mo na. Kaya sagot na sagot, kinikilig yan kapag pinapansin siya kasi nagiging siyang relevant. Tinan mo, yung mga sila Hidarian, sila Palsis, tinan mo, walang kwentang tao, walang pumapansin kasi sa kanila. So ito si Tartar, itong si Gingivitis. Wag mo nang wag mo nang patulan ito dahil it's not worth your time. Number 1 na senador ka, pwede kang maging vice president tapos pumapatol ka sa walang kwentang tao. Itigil mo na yan, sir. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali